Sa ngayon, nasasakihan po natin ang trial run for the Grains Terminal and Trading Facility. Naririto po tayo sa intake pit for pouring grains into the silos. After the pouring process, the grains will proceed to the pre-cleaner to remove overs, fines, and dust impurities to ensure that only clean grain is stored in the silos. Bucket elevators and chain conveyors to move the grains horizontally and vertically, going into the silo and out to the bulk loadout. In this facility, we have 2 units of 6,000 metric tons grain silos equipped with temperature sensors and aeration system that will condition the grains while in storage. We have an automatic operation that uses programmable logic control and SCADA for seamless operation. Now we will witness the 50 metric ton bulk loadout silo for transferring the silo to trucks for delivery to customers. Magandang umaga po. We are gathered here for the inauguration of the Sorosoro Ibaba Development Cooperative Grains Terminal and Trading Project. To deliver the welcome remarks, may we call on SIDC Chairperson of the Board, Dr. Angelito B. Bagi. Good morning and welcome. Sharing this special day with all of you, with our President, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr., is truly an honor. I am overwhelmed with inspiration and optimism for our sector. Yes, there is still much to be hopeful about the cooperative and agriculture sector. But with you as allies, I have no doubt that we can gradually move forward to a more secure and environmentally sustainable future. Today, we are celebrating another milestone for Sorosoro Ibaba Development Cooperative, the opening of another key project, the Grains Terminal and Trading Post. Sinika pong itayo ang proyektong ito bilang tugon sa lumalaking pangangailangan sa yellow corn bilang paunahing sangkap sa paggawa ng pamakain para sa mga baboy at manok, baka, and other ruminants. Kakaibat nito ay ang layunin na mabigyang suporta ang mga magmamais para sa tiyak na merkado ng kanilang ani. Gayun din, ang pagtupad sa tungkulin bilang kooperatiba upang maging kaagapay sa pagpapalago ng industriya ng pagmamanukan, pagbababuyan, bakahan, and other ruminants. Sa mga kasapi ng SIDC, mga kawani, partners sa pampubliko at pribadong sektor at kapwa opisyales, ang pagdiriwang natin ngayon ay bunga ng pagsisikap, pagtutulungan at pagkakaisa. Tunay na sa mga gawaing pangkooperatiba at pagkaunlaran, ito'y kayang-kaya basta sama-sama. Thank you. Thank you very much, Agricultural Secretary
Kiko Laurel. Please be seated. Kiko Laurel, for your kind introduction. Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Batangas 5th District Representative, Maria Vittorio Marino. Batangas City Mayor, Beverly Rose Di Mapuha Marino. The Sorosoro Ibaba Development Cooperative, or SIDC Chairman, Dr. Angelito Baggi, and CEO Rico Heron. World Bank Senior Agriculture Economist, Ms. Mio Takada. Stakeholders and members of the cooperative, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ikinararangal ko na napasinayaan ang Sorosoro Ibaba Development Cooperative o SIDC Grains Terminal and Trading Project. Sa pakikipag-ugnayan ng SIDC at Batangas City Local Government kasama ang Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, isang mahalagang proyekto ang naisakatuparan natin. Nakita ng lokal ng pamahalaan ng Batangas at ng DA na may kakulangan tayo sa supply ng mga feeds. Ang kooperatibang kasama naman nito ay gumagawa na ng feeds mula pa noong 1987. Kaya naman, minabuti natin makipagtulungan sa SIDC upang matugunan ang kakulangan na sa supply natin na pagkain o feeds. Sa tulong ng DA at World Bank, nakapagpatayo tayo at ang SIDC ng higit 270 milyong pisong pasilidad. Ito pong feed mill facility na ito ay may 2 silo na may kabuong kapasidad na 12,000 metriko tonelada ng mais. Katumbas ito ng 480,000 sako na pagkain para sa higit na 1,000 baboy o kaya naman ay halos 600,000 manok. Sa pamamagitan nito, mas magiging maayos ang pag-iimbak ng ating mais. Mas magiging matibay ang ating suporta sa industriya ng poultry at saka ng livestock. At higit sa lahat, magkakaroon ng katiyakan ng kita ang ating mga magsasaka at ang ating mga negosyante. Hindi lamang dito sa Batangas, kung hindi sa buong Calabarzon. Talagang masasabi ko na ang SIDC ay isang modelo ng kaunlaran. Pinatunayan ito na kayang-kaya ng mga kooperatiba na makipagsabayan sa mga malalaking negosyo at magpatayo ng mga malaking pasilidad. I extend my own personal congratulations being a great supporter of the cooperative movement. SIDC is one of our models and examples of how a cooperative should be run, how a cooperative helps its members, and how a cooperative helps the industry. Kaya naman po, talaga lahat ang una sa lahat ng aming mga polisiya, sa DA, sa pamahalaan, one of our the first elements of everything that we do is to consolidate and coordinate and organize all our farmers into cooperatives, farmers groups, all kinds of organizations. Kasi kapag iisa lang, ang lagi kong sinasabi ito mula pa nung ako'y nagsimula sa serbisyo publiko, kapag ang isang tao lang, if you are only one person, you have only one voice. You build a cooperative that is working well together, that is managed well, such as SIDC. And you will find na palaki ang boses ng ating mga magsasaka, ng ating mga mangingisda. Kapag ang kooperatiba natin ay matibay at buo ang suporta na natatanggap nila galing sa pamahalaan. Kung nagawa ito ng SIDC, nakakatiyak din ako na magagawa nito ng iba pang mga kooperatiba sa bansa. Kaya nananawagan po ako, mas patatagin pa natin ang ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at sa pribadong sektor, kasama ang ating mga magsasaka. Dahil sa ating pagsasanib puwersa,
nakita natin na posible pala na maraming hangarin natin ay mas matulungan pa ang ating mga kababayan. Nakita rin natin na kaya pa natin magbigay ng oportunidad sa ating mga magsasaka upang maabot ang kanilang mga pangarap. Lagi po ninyong tandaan na kami sa pamahalaan ay walang tigil sa pagbibigay ng suporta sa inyong mga pangangailangan upang mapabuti ang sektor, mapabuti, mapatibay, mapalakas at mapalaki ang sektor ng agrikultura. Kaya tinatasan ko ang DA na makipag-ugnayan sa CDA, Cooperative Development Authority, para patibayin, palakasin ang mga kooperatiba ng ating mga magsasaka. Gaya ng SIDSI, tutulungan natin ang mga kooperatibang ito upang magkaroon ng mga makabagong makinarya, mga post-harvest facilities, upang mapataas ang kanilang ani at ang kanilang kita. Plano rin ng pamahalaan na maglaan ng pondo para sa mga dryer, mga silo, warehouse, rice at corn mill, at iba pang mga kagamitang agrikultura. Dahil dito, mababawasan ang nasasayang na bigas at mais, mapapababa natin ang presyo ng pagkain, at mas magiging produktibo ang ating mga magsasaka. Paigtingin din po natin ang mga proyektong magpapabuti sa irigasyon at patubig na nagagamitin sa mga pump station para sa mas matipid at epektibong daloy ng tubig sa mga bukiran. Ilan lamang po ito sa mga ginagawa ng pamahalaan na para sa ating mga magsasaka. Tinitiyak po natin sa inyo na gagawin namin ang lahat upang matupad ang mga ito. Palalawakin pa natin ang mga programa yan na ito. Ipapabuti natin at ipapataas ang ating produksyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas epektibong makabagong teknolohiya. Titiyakin natin na abot kamay ang lahat ng suporta upang mapabilis at mapadali ang pagdadala ng kanilang ani sa merkado. Mga kababayan, ating aalahanin na ang bagong Pilipino ay parang isang masikap na magsasaka. Siya ay may disiplina, may husay, may pagmamahal sa bayang kanyang pinapalago. Patuloy tayong magsikap, patuloy tayong magtulungan at magsulong para sa pagunlad ng bagong Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay. Bagong Pilipinas, mabuhay po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, Mr. President.